inaalala ang bawat detalye pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng consulta dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Hey! Oh my gosh, kising ba? Doc Chris here, Scrubby MD, and welcome to another video. Last time, nagkaroon ako ng live, I think. Hindi siya live pala. Pre-recorded video sa Manila. And I'm back. Dito na ako sa Tuguegarao City. And thankfully, maganda naman ang kinalabasan ng aming lakad. Kasama ko si Doktora doon. And while nandun kami sa activity na yon, no, may isa kaming nilakad is nanood kami ng mga videos and nadala namin si Ann Harot, di ba? And kung sumusubaybay kayo sa vlogs ni Ma'am Ann Harot is na-admit siya, no, na nagkaroon siya ng karamdaman. So quick recap, nabanggit ko naman sa kanya during the live na pwede natin daanan yung kalagayan niya at kung ano ba yung sanhi. Nabigyan ko naman ng konting overview kung ano yung nabanggit na karamdaman ni Ma'am Ann. And very important din na malaman din natin kung ano ba ang dulot nung complaint niya. Okay? But before that, syempre, gusto ko lang pakilala sa inyo or pakita sa inyo na if may time kayo, pwede kayong dumaan sa aking website. Okay, we have a website. Ito, yan. Okay, the Scrubby MD website, scrubbymd.com, and I usually update post here, some reflections also, health education tips, daily reflection, and health educations, and health news. Usually guidelines kung ano ba yung usual na binababasa namin about sa kalusugan. Maggagawa din ako ng article tungkol dito para lang din i-post dito para madaanan nyo rin if you want more of reading ang aspect ng learnings ninyo, no? So I'm posting here from time to time. I think weekly siguro para mas ma-update siya. And nandito rin naman ang link natin for our YouTube channel as well as for our Facebook. Sa Linktree din, the Linktree link is also here to check other areas. You can also click here yung latest Spotify podcast natin, okay, na nakalagay dyan. I-attach ko na din dyan ang link din namin in the future sa PFP, Pamilyang Pampilipino, FM Radyo. Kasama ko mga doctors din na gumagawa din ng health education. So kung may time kayo, dumaan sa website na to, that's scrubbymd.com. Please do so, and meron tayong newsletter. You can subscribe to the newsletter para lang din ma-provide din kayo ng updates through your email. Okay? Okay, balik tayo doon. Balik. Yan. Okay. Again, like, subscribe also to the channel. It helps us grow this channel more and more, no, sa atin. And mas na-motivate akong magkaroon ng more content about health and also in between. Okay? Hopefully by next year, kasama ko na si Doktora sa pagkakaroon ng mga health educational tips, no? Okay, balik tayo dito. So, recap natin sa nung nangyari kay Ann Harot is nagkaroon siya ng pananakit ng tiyan and then with a history of vomiting. And ang I think I would recall na nabanggit niya is kahit try niyang kumain is nasusuka niya, no? Telltale signs of cholecystitis or gallstones formation is hindi siya agad-agad yun yung unang iisipin mo. Sa presentasyon na yun na parang nasusuka, mainit sa dibdib, parang maasim yung regurgitation, and then may pain sa may right upper quadrant. Usually, ang unang naiisip natin ay yung tinatawag nating GERD, okay, o gastroesophageal reflux disease. Pero yun kasi, kapag sitwasyon na yun, I mean, no, acid kasi ang main concern. Usually, ang sinasabi sa mga pasyente namin ay, Dok, nagkaka-acid ako.
acid. You have to define it further and you have to explain to your patient kung ano ba yung definition ng acid. And syempre, it's important for them to pick out what's the essential idea about dung sa symptom nila. No? So you have to clarify kung ano ba yung, paano niya nalaman kung bakit acid or kung bakit yun yung unang naisip nila. Yun pala nakipag-usap na siya sa mga kamag-anak niya, okay? And sa mga kaibigan niya, and siguro may previous consult sila kung baka meron kang acid. Okay, correct the term hyperacidity. It would be a better term to be used there. And medically, usually they fall within the diagnosis of dyspepsia, okay, or gastroesophageal reflux disease. Ano bang ibang term na ginagamit in other practice? Acid-related disorder or acid peptide disease. Okay, halos magkaka-umbrella term lang yan. And nonetheless, kapag yung gamutan kasi doon, we provide, okay, nagbibigay lang kami ng proton pump inhibitor. Pero that's for another video, no? Pag hindi gumanda ang kalagayan ng isang pasyente na you-suspect GERD or acid-related disease, kailangan mag-imbestiga. Okay? Pero dapat siyempre sa unang konsulta pa lang, tinalalaman na agad ng isang doktor yung mga ibang telltale signs na pwedeng gallstone ang problem natin. Now, sa ating tiyan or abdomen, tinatawag natin, anatomically, hinihiwalay namin ang right upper quadrant. Okay? Kung nakikita nyo yung cursor ko, dito, nagumagal, ayan ba? Ayan. Okay, dito, no? Dito sa area na to, na meron tayo sa may liver, okay, the largest portion ng liver, that is your right upper quadrant. Then sa may stomach area, ito, that is your left, no? Left upper quadrant. In between is your epigastric area, okay? Usually dyan, nagkakaroon ng burning sensation and kinoconsider din natin ang acidity or gastroesophageal reflux disease or disorder, no? Now, kapag yung complaint niya is more on right upper quadrant, tapos nagre-radiate siya sa epic area, sa back, ganun, you have to consider na possibility meron kang gallstone. Now, ano ba yung mga risk factors kung bakit ka nagde-develop ng gallstone? Now, it's something to do with your diet. Kung mahilig ka sa mamamantika, cholesterol na pagkain, okay? There is build-up of cholesterol, no, in the body. Now, in some situations, kapag nag-build up ang cholesterol, there are major types of stones na nabanggit ko, pigmented stones and cholesterol stones. Okay? So, isa doon yung cholesterol stone, kapag nag-build up siya, it will form a stone, bato. Okay? So, dito sa video na to, yan, small intestine. Tara natin yung video from Surgery Squad. Okay, gallstones, they form sa gallbladder. Okay, yung gallbladder, yung pag tinignan natin yung anatomy kanina, yan. Ito, the liver, underneath is your gallbladder. Yan, itong green na to sa baba. Behind that, well, by the picture, it's your pancreas or lapay. Lapay pa. Then, stomach, small intestine, large intestine. So, ang topic natin, gallbladder and gallstones. Yan. Bakit tayo nagproduce ng gallbladder and gallstones? Factor is lifestyle and diet, no? Okay, so ang gallstones usually they factor in due to build up of a lot of things, no? Cholesterol, blood deposits, calcium, no, is also one risk factor kapag masyadong in excess. Now, cholesterol, mahilig kasi tayo sa mga pagkaing prito. So we have to tell our patients that you should eat in moderation and advise sana tanggalin nyo na lang yung taba. And then, lessen yung pagkain ng more on those fried foods, no? Iwasan natin yung mga fried foods. Ano pa? So, ano ba yung mga symptoms na nakikita natin? Well, like what
Anharot mentioned, pain is the most common. Nausea and vomiting would also be evidence sa mga patients na may gallstone, no? Now, kapag nagkaroon na ng persistent na pain, okay, kailangan na ng action sa inyong doktor, no? Depende yan sa laki, no? At saka depende rin yan kung panay-panay na yung pananakit. Kapag ganun yung sitwasyon na panay-panay na yung pananakit, ang offer talaga dyan ay operasyon or surgery, no? There are two types of surgery, open and laparoscopic. Ang nangyari na ginawa ate kay Ma'am Ann ay laparoscopic. Gaya ng binanggit niya sa akin nung last na, asan na yung video na? Saan na yun? Ay, tinanggal ko na ata. Yung last na stream niya, laparoscopic cholecystectomy daw ang procedure, no? Daan natin yung video ni Ma'am Ann Harot. Ay, ito pala. Kinandyan. Expand. New update. Panoorin niyo si Ma'am Ann, nag-stream siya regularly, no? Okay, I think, saan ba yun? Ano ba? Saan yung video na, parang nasa live ba? Ayan. Sa shorts, ito. Ayan. Piliin mo laging kayanin kahit saang sitwasyon kadalhin, di ba? Get well soon, Ma'am Ann, no? Yan. Ano pa ba? Ano yun? Ay, baka nasa live. Anyway, asan na? Nasa live. Ako nga, nasa live. So, 3 days ago, nag-kit yan nga. Yan. So, naka-admit siya. Sabi ko, paano pupunta dito yun? Magbabantay sa... And nabanggit ko naman na sabi ko, paalam ko kung pwede natin discuss. Okay? So, laparoscopic procedure. So, sabi ko nga may open at saka laparoscopic procedure for the removal of your gallbladder para matanggal din yung bato, no? Dito, so ano ba? Yan, open and laparoscopic. So, ang sa kay Ate Ann is laparoscopic. Okay? Paano ba ang laparoscopic surgery? Okay. Hindi natin na open. Kasi open, mas malaking hiwa, no? Sa laparoscopic surgery, ganito yung itsura, no? Yan. So, maliliit lang ang incision ng laparoscopic surgery. May incision sa may subxiphoid, meaning sa dito, sa may ito area na to. Tapos, dalawa sa tagiliran, okay? Medial costal and lateral subcostal. At saka sa may puson, bubutasan yung puson. Doon idadaan ang camera para sumilip papunta dun sa, yan, sa may gallbladder. Okay? So, sa procedure na to, 1, 2, 3, 4. 4 ports or 4 na hiwa lang. Maliliit lang. Okay? Usually, 1 cm lang yung laki ng bawat butas na gagawin para magkaroon ng access dun sa gallbladder. Ang gagawin dyan is gagawin yan parang minimally invasive na surgery para matanggal yung gallbladder without a lot of complications na like hihiwain mo yung abdomen, ganun. Nabawasan mo na yung mga risk of prolonged recovery kapag ganito, no? So sa laparoscopic ito. Ngayon kasi it's the best na mas minimally invasive at saka pumapantay na yung presyo ng lap sa open cole. No, it's the most common and widely used procedure to remove your gallbladder. No, ang gagawin dyan, yan, yung mga trocars, yan, yung butas. Yan. So more than 500 people undergo gallstone surgery every year, and most of them are lap. No, so ang ginagawa dyan, since maliit lang yung incision, mas malaki yung area kasi may pinapump tayong gas dun sa loob ng abdomen. And most of the time, it's I think carbon dioxide or CO2 gas para madaling matanggal din agad, no? And it's coming from one of the linings, okay? Bakit natin kailangan magkaroon ng gas buildup doon? Para
mas magkaroon ng better access sa loob kapag meron tayong surgical procedure, no? And yan, benefits, after mo maoperahan, pwede ka nang makakain at least within 24 hours from the past procedure without any pain at all. Then eliminates discomfort from yung paggalaw ng bituka mo habang inooperahan, and then relieves stomach upsets. Mas mabilis kasi ang recovery time kapag laparoscopic procedure ang ginawa. However, yun lang, kapag may some instances, it might lead to diarrhea, indigestion, trouble in digesting. Kung merong area na na-anticipate mo kasi nakadikit ang liver at ang gallbladder together. So, it might cause some inflammation kapag tinanggal yung gallbladder. It will cause possible symptoms of liver pain, no? Pero it should be covered with pain relief, no? So, that depends din sa, syempre, the expertise of the surgeon na gagawa sa inyo. And may mga training, no? Hindi lang basta-basta surgeon ang gagawa ng lap. May training po ang laparoscopic surgery. Hindi lang basta-basta kung sinong surgeon ang gumagawa dyan. Okay? And medyo tedious din yung training yan, kaya kailangan specialista yung gagawa ng procedure na yan. And marami naman nang available sa atin. Okay, so for the preparation, tingnan natin yan. Scrub natin. So, the umbilicus dyan, dadaan yung sa camera. Okay, incision dito, one trocar, another trocar, another trocar, another trocar. So, magkakaiba sila ng technique, no? Ng incision. Siyempre, bago nila butasan yan, you have to prepare the area with iodine para lang din matanggal yung aseptic technique na tinatawag or sterilize natin yung area. Yan. So, incision will be done. Papasok dyan yung trocar. Yan. Magpapump ng gas sa loob. Yan. So, yan. Carbon dioxide gas. Yung papasok dun sa area ng abdomen para mag-inflate yung tiyan. Okay? Medyo bloated ang pakiram, mahangin. Tatambol-tambol yan kapag during the operation eh. Kasi may hangin na papasok, which is CO2. Now, is it poisonous? No. Kasi CO2 is usually seen din sa body natin. Okay? It can be reabsorbed by the body and it will also be, technically, kapag nag-inhale, exhale ka, meron pa rin namang CO2 dun eh. Kaya nilalabas mo siya through your breathing. No? Yan. So, once na-pump na yung area, pwede mo nang ipasok yung camera. Itong camera, papasok siya doon sa area na yon from your puson, okay, your umbilicus, and then you will get access inside. Yan. So, hanapin mo yung mga areas na kailangan hanapin yung surgeon, kaya hindi basta-basta yan. And maghahanap sila dyan ng area kung saan yung next na bubutasan. Doon sa may dibdib, no? Ay, dibdib. Sa may tiyan, no? And then, syempre, identify mo kung nasan din yung gallbladder. So, sa mga area na may butas doon sa gilid, para saan ba to? Dito ipapasok yung mechanical arms na ginagamit na pangsipit, no? Saan? Yan, mga to. Okay, so parang nagkakaroon ka ng procedure na using those tiny instruments or small instruments within the abdomen. Okay, kailangan mo manipulate yung gallbladder, and then once makita mo na siya at matanggal mo siya dun sa may liver, kailangan mong lagyan ng clamp. I-clamp nila yung dito sa baba ng gallbladder. Yan. Pag nangyari na yan, pwede na nilang, nagdo-double clamp kasi sila. Make sure na walang spillage. Yan. And then later on, they will cut, no? Yung clamp na isa matitira doon. Yung isa, yan, nakadikit na sa gallbladder. Kakat kasi nila yun eh. Yan. Kakat nila using a long scissor sa loob, papasok sa kabilang butas, and then kakat nila in between, saka nila to i-release. Okay? Yan.
So, pag na-clamp na, tanggal na to. Hindi na siya connected sa biliary tract, and then itong gallbladder na lang. Kailangan tanggalin siya sa side ng liver. Yan, medyo tedious yan. Pero usually, kapag natanggal na siya, yan. Eventually, nahulog. Ang gagawin dyan, hihilain na siya dito. Okay? Ang iba, ginagamitan nila ng sack para malabas din siya, or most of the time, meron din naman, kasyang-kasya naman na siya dun sa may incision area. Pag natanggal na, okay, saan na yun? Parang hindi napakita. Yan, pag natanggal na yung gallbladder, okay na. The procedure is done. Yung mga butas na yan, tinanggal yung trocar, is susuture na lang. Okay, suturing na kung medyo may price naman, pwedeng gamitan ng surgical stapler, isasara. Okay? Para, ayan. Wala nang problema. And then done na yung procedure. Now, usually, in these situations, mabilis ang recovery ng pasyente. Usually, 24 to 48 hours. Yan. Discharged, should able to eat or drink easily and able to walk. After a procedure, siguro at least 24, 30, at least makakapag-ambulate na makakalakad na, pwede na siyang umuwi. No? After the procedure. Yung maliit lang yung incision na yon, very helpful. So, make sure magpa-follow up yung pasyente. So, atian, kung after ng procedure mo, mag-follow up ka sa doctor mo. Kasi kung ginamitan ka ng stapler, syempre, tatanggalin yun dapat yung stapler. No? Kapag nadikit na yung balat. Okay? Or nagdikit na yung sugat. No? Huwag mong haayaan yung stapler sa iyong balat kasi hindi naman yan na-absorb. Not unless yung ginamit na suture, yung absorbable, ganun. Pero most of the time, mas maganda mag-follow up para ma-check kung sarado na talaga, wala kang ibang komplikasyon from your surgery. Okay? So, mas mainam na may follow-up ka as much as possible. A week after the procedure, balik ka sa clinic ng yung doctor to check if the wound is properly co-updated or nagsara na maayos. Yan. Then, kung may mga staplers, tatanggalin na kapag di na necessary o di na kailangan. Diet pa rin, it will be resumed. And syempre, you learned your lesson kung ano yung mga bawal, iwasan mo na. Okay? And then, make sure to clean your wound daily. Linisin ng sugat using betadine or brand pala yun. Providone iodine. Okay? And then, maligo araw-araw para hindi mag-build up ang lingab. No? And then, yan. After which, you can do your normal routine for as long as you want. No? Lesson learned, syempre, kailangan maging magbago na sa lifestyle, technically. But though hindi na mauulit sa yung cholecystectomy kasi wala ka ng gallbladder, let it serve as a lesson na lang na you have to take care of your health. No? Ayaw naman natin umabot sa operasyon, pero kung pag ganitong sitwasyon, kung kailangan talaga ng operasyon, gagawan ng paraan. No? Operasyon na talaga. Okay? So, that is your laparoscopic cholecystectomy. Ano pa ba? Yan. Again, this is a more gross image. Yan. Binubuksan yung trocar. Nirelease yung gallbladder sa gilid ng liver. This is also an actual image of a lap. Yan. No. Yan. So again, yung stones kasi, usually, tine-check kung anong type of stone siya. No? Most of the time, a lot of it is cholesterol stone. So, sa mga hindi pa na-operahan dyan, huwag nyo iabot na ma-operahan kayo. Kung kaya nyo na magpapayat na kayo, bawasan natin ang matatabang pagkain para hindi tayo umabot sa mga ganito. Again, most of the time, pag mga may edad na, maabot na ng 40, 50, mahilig uminom ng beer, mahilig, mahilig kumain ng matataba, kaya ng sisig, pork chop, no, dinakdakan, mga matatabang pagkain na mahilig ang Pilipino, lechon, gano'n.
inaraw-arawan lechon. Kailangan bawas-bawasan and mag-ehersisyo. Araw-araw. Again, 150 minutes in a week. Yun lang naman ang hinihingi natin. Pwede mong hatiin yun so 3 to 4 or even 5 times in a week para meron ka pa rin time for yourself to rest. At least siguro 4 times a week na 150. Pero accumulated na 150. Siguro 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. Okay lang din yun. Or 40 minutes to 1 hour or 45 minutes daily para makuha mo yung goals mo. Na ma-attain mo yung regular exercise. Okay? So, again, we wish Ma'am Ann a speedy recovery from what happened and hopefully makabalik ka na sa usual broadcast, no pagpapagaling. Again, the lesson there is, well, in situations na may mga ganong nararamdaman kayo, siyempre sa inyo, wala namang doktor agad na nandyan unless may anak kayong doktor. Ang pinakamahalaga, alam nyo yung sakit nyo, alam nyo yung nararamdaman nyo. So, in situations na nagkakaroon kayo ng epigastric pain, at sobrang sakit siya, siguro 9 out of 10, 10 out of 10, hindi ka na makabangon, hindi ka na makatayo. That's the time na kailangan magpatingin ka na sa emergency room. If you have a similar situation and at the same time nahihirapan huminga at mabigat sa dibdib, baka naman MI na yon or heart attack, kailangan magpatingin ka agad talaga sa doktor. Okay? Mainam na aware ka din sa mga ibang simptomas mo. Yun, pagsusuka, okay, maasim na pakiramdam sa may likod ng lalamunan, okay? Ano pa ba? Yung sakit, umaabot hanggang sa likod mo or sa tagiliran mo, kailangan mo mabanggit yun sa iyong doktor para malaman ng doktor mo kung ano yung mga konsiderasyon niya at hindi tayo mapaligoy-ligoy. Okay? So, hanggang doon lang naman yung video ko for today. Again, thank you for watching. Do like and subscribe to the channel. Daanan nyo din yung website if you have time. Also, look us up sa Spotify. We'll post some regular videos also in audio and video format doon. Okay? So, until then, this has been Doc Chris, your family doctor of duty. And see you in the next video. Bye-bye. Where's my outro? Bye-bye. Yow. Hindi magtigil, laging inaalala ang bawat detalye-pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc